So, eto na nga ang ating recipe dito sa ating Japanese cheese tart. Gumamit nga lang ako dito ng 3 cups of all-purpose flour. After kong sukatin yan, inilipat ko siya dito sa isang malalim na mixing bowl. 180 grams of salted butter at 1 cup of powdered sugar, 2 pieces of cold egg, at imimix lang natin ito. Pwede rin natin itong imix na gamit ang ating mga kamay. So, after ko gamitin yan ang ating hand mixer, ayan, hinalo ko lang at tinanggal yung nasa mga gilid-gilid to make sure na lahat sila ay well combined. At hindi pa nga ako kontento kaya naman ginamitan ko pa rin yan ng kamay ko. So ayan na mga mi. At iniready ko na nga itong ating hulmahan at gagamit ulit ako ng ice cream scoop. Dahil wala nga akong timbangan to make sure lang na pare-pareho yung kanilang sukat. At pwede nyo nga rin gamitin inyong mga kamay sa pagtatansya nito. Ayan nga at akin ang inilalagay after nyan dahil wala nga akong tart presser. Meron kasing nabibili noon mga mi at mga di. So ito yon. Kaya naman yung una ay ginamitan ko ng aking mga kamay. So pasintabi kung aking kinakamay. So ayan ang kanyang itsura paggamit ng kamay. Sa pangalawa gumamit ako nitong aking kapihan na tasa at isinawsaw lang sa harina. At ayan nga ang result, mas maganda nga mga mi at mga di, mas malalim. Kaya naman pansamantagal, yan muna ang aking ginamit hanggang sa ako ay matapos. Iprines ko nga lang ng konti yung ilalim niyan para nga magiging malalim pa. Sinubukan ko rin yung ganitong way na binilog ko muna sa aking kamay at saka ko iprines nitong ating tasa. So ayan na nga mga mi at mga di, malapit na nga akong matapos. Hindi naman natin kinakailangan maging pulido o gawing perfect ang ating tart. After nga nito ay sinet aside ko muna yan. At dito nga sa ating blender ay maglalagay lang ako ng 500 gram na cream cheese. 180 gram ng heavy cream or all-purpose cream. 120 gram of powdered sugar. 1 spoon of all-purpose flour and 1 teaspoon of lemon juice and 4 pieces of whole egg. At a little bit of vanilla extra. Tapos ko nga mailagay yan sa ating blender at eto na nga ay atin nang imimix dito sa ating blender. After nga yan, eto na atin nang ilalagay dito sa ating tart na ginawa kanina. Napakadali nga lang at napakasimple lang ng ating recipe na ito mga mi at mga di, at pwede natin itong ihanda sa darating na mga holidays. Maiba naman ang ating dessert sa ating mga lamesa ngayong darating na Pasko at bagong taon. At inilagay ko na nga yan sa preheated na 350 Fahrenheit na oven. At habang hinihintay ko ngayon maluto, sa kabilang side naman ay nagprepare ako nitong ating mga prutas. Gumamit nga lang ako dito ng strawberry at kiwi. Pwede nyo rin yan lagyan ng mango or peach. Pwede rin ang mga cherries or blueberries. Depende kung anong available sa inyo mga mi at mga di at kung alin yung mas makakamura kayo. Kung meron namang budget, why not? Diba mga mi? Ayan na nga, ini-slice ko na tong ating kiwi at malapit na tayong matapos. So nilagay ko lang yan dito sa aking bowl. At after ng 25 to 30 minutes, eto na nga. Aking oven ay gas mga mi at mga di. Kaya naman napakahirap tansyahin nung tamang init talaga niya. Kaya medyo parang natusta ang aking. Pero okay na okay pa naman mga mi at mga di at hindi naman mapait. Gumamit nga lang ako dito ng ating corn syrup para tumagal yung buhay ng ating prutas at hindi agad sila magsipag-itim. At ang pinaka-importante nga, palalamigin muna natin ito or palamigin muna natin ito dito sa ating baking pan bago natin tanggalin at i-transfer. Kasi nagsiset pa yung tart at yung ating cheesecake. At ito na nga yung aking nagawang cheesecake tart mga mi at mga di. At dito naman, bibigyan ko ang aking kapitbahay. Kaya nag-separate ako ng 2 peraso dyan. Ito ay tamang-tama lang talaga yung pagkakaluto pero yung iba medyo nasobrahan ko sa oras. Tulad nga nitong aming tinikman at kinain. Pero hindi nga siya mapait mga mi at mga di. So yun lang muna for today's video mga mami and daddy. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!